Good morning guys, time check is 6:54 ng umaga and it's Sunday today. May work tayo 7 to 3. Free weekend ko sana pero nakipagbalitan kasi yung kasamahan ko sa work, or ako pala nakipagpalitan sa kanya nung April 27 na nag-attend ako ng confirmation ng anak ng friend ko. And siya ang nag-work nun sa akin. 7 to 1 nga lang ako noon. Pero dapat ngayon 7 to 1 din ako. Hindi ko lang alam kung bakit na nag 7 to 3. Supposed to be 1 lang. Tinanong ko yung team leader ko kung bakit. Kasi daw 3 o'clock nga daw siya mag-work yung pinagpalitan ko ba. Possibly kasi yung nasa calendar niya is 7 to 1. Pero siguro nag-ask siya ng free kasi ng early. Kasi sabi niya hindi naman daw siya talaga pwede ng 7 to 3 ng Saturday. So hindi niya siguro alam na may usapan kami. Siya ng 7 to 1 ng Sabado. Kaya mapunta talaga sa akin 7 to 3. Yun lang yun. So, yeah. Kasi kahit 2 lang yan guys, 2 hours ang difference. Malaking bagay, alam mo yun. Malaking bagay na hanggang 1 o'clock ka lang or hanggang 3 o'clock ka lang. Kaya altok pa ako kasi nanood kami ng TV kagabi. Nanood ako mga 11:45 and kasi nag-CR ako, bumaba ako kasi nga sa labas kami natutulog guys, diba? Bumaba ako and hindi na ako bumalik doon. So yung alarm ko is 6:20 na snooze ko ng another 1 more at na-snooze ko ulit ng another 1 more. So 2 times mo na-snooze yung aking alarm clock. How I miss na wala na akong trabaho na alam mo yun, hindi na kailangan ng alarm. So I need na mag-focus talaga sa aking business guys, kasi hindi pwedeng ganito na lang yung everyday life ko. Kailangan kong step out sa aking comfort zone. Kung kontento lang tayo na ganito, matulog, same routine everyday, magkaka-free ka lang, pero yun na naman yung responsibility mo. Yung gising mo na hindi ka tapos matulog, gusto nyo yan? Maganda kasi yung hindi gising ka lang, natapos ka na sa pagtulog. So yun yung nagagawa ng online business at kailangan ko talaga mag-focus. I admit sometimes nawawalan ako ng focus, may mga priority akong ginagawa, pero kailangan kung ibalik yung focus ko guys, kasi kailangan kong bago ang aking buhay. Kailangan kong baguhin yun at walang magkapagbago nun kundi ako lang talaga, wala nang iba, tayo lang, sarili natin. So guys, malapit na tayo and I'll see you later after 8 hours. Det kan være at det er sånn tilbagevendende problem. Og nu har det sådan pæn. Ja, jeg mener, Irene satte deres fast på, fordi hun skal vist have det 2 gange ugentligt eller et eller andet. Jeg skriver nok lidt. Altså, fordi jeg kan altid, men når var det den røde bjælke, så må vi bare kontrollere om. Ja. Så vil jeg sige. And guys, palabas na ako dito sa aking workplace and it's a long day talaga. Tapos 3 lang kami. And then yung isa kasi student, pero
umalis siya ng mga ano na 12 o'clock, kaya hindi ganun madali. Maganda sana kung mga 1 o'clock. Pero normally kasi 3 lang naman kami. Pero may mga day talaga na mahirap. Lalo na lang sa isa kong pasyente na ayaw makipag cooperate. Tapos after mga 11 naging okay yung mood niya. Tapos lagi niyang sinasabi na thank you so much sa help. Goodbye. Lagi siyang ganyan. Thank you so much sa help. Goodbye. Helpful. Sabi ko, parang ito pag nagsasalita, nagpapaalam na. Goodbye. Ilang ulit niyang sinabi, goodbye. Thank you for the help. Goodbye. Ay, natatawa ako. So, ayun. And, yung isa naming pasyente, meron siyang sore eyes nung Tuesday, and nung Friday masakit yung kanyang legs. Na kasi yan siya dati na tumba, and then hindi naman siya naoperahan dahil I think sa edad. So maghihil na lang sarili. And so wala ako kahapon dito sa work. So nagka-problema na naman siya sa dalawa niyang tenga, dumudugo. I think na niya na siguro tinusok niya ng kamay niya or something. And ayun, tumawag yung kasama ko sa nurse about sa yun niya yung problema, and then pumunta nga yung yung daughter at saka yung apo. Medyo medyo irita sila. Worried sila sa sitwasyon ng nanay nila. And nahirapan din ako sa kanya kasi hirap siyang tumayo, walang lakas yung kanyang paa. Ang left side niya talaga yung yung masakit na hindi niya kayang i-step. So nahirapan din ako sa kanya kasi kailangan ko din, alam mo yon, yung energy ko gamitin para i-support siya na tumayo, and then iikot konti. Kahit ikot nga konti, nahirapan siya. And then siya sa sa wheelchair. Mahirap, parang nabigatan ako sa kanya kasi siya parang hindi siya marunong ba yung isang sabi mo word by word, hindi niya minsan maintindihan. Yeah. So it was a long day. Medyo pagod talaga ako today sa work ko. Yeah. And ngayon uuwi ako, and dadaan muna ako doon sa Shell kasi magpa-tank ako ng gasoline, and ibalik ko nga ito na package, and dadaan ako sa shop kasi bibili ako ng aming pang dinner. Si Mr. ko busy siya sa paglagay ng parang umbrella na sa terrace namin. So yun, medyo busy siya. And yes guys, I'll see you later again. And ito yung nabili natin guys. Salad and ice cream and milk and cheese and sibuyas na pula and salsa and small parang margarine and yogurt and ito gamitin namin, and mais and peanut and chicken. Yan lang ang nabili natin. Ito, dagdagan natin siya. Asan si Bent na? Saan si Bent? Eight na lang. Yung natira.
So, inom na ako ng gamot. Sakit ng ulo ko, guys. Natulog ako, guys, kasi sakit yung ulo ko. So, 5 something na, magsi-6 na. And gagawa na ako ngayon ng food. Maya-maya. Nanood kasi ako ng Mastermind ulit. And ito yung ginawa ko, guys, sa turtle. Yan. And lagyan nito. Itong mga ingredients. Yan. And yan. And ito na siya.